We all know mga kachika na talagang sobrang sensitive siya pagdating sa usapin kay Pepsi Paloma. Kumbaga parang si Bossing Big si Superman and then kryptonite niya si Pepsi Paloma eh. Talagang dapat niyang idemanda. Yun yung nararamdaman niya mga kachika. Kaso, ang nangyari lang kasi mga kachika, nabingwit siya ni Daryl Yap eh. Kumbaga parang parang nangingisda itong si Daryl Yap mga kachika. And then, nabingwit niya si Bossing Big Soto. Hence, lalong napag-usapan yung kanyang ginagawang pelikula tungkol kay Pepsi Paloma. There are three sides of the story, okay? Merong mga taong nagsasabi na oo, may pangmumolestang nangyari. Mayroon ding nagsasabi na wala talagang pangmumolestang nangyari. And then the third one is the truth, okay? And then malalaman lang natin yan mga kachika, maybe after Magandang araw mga chika, Rigel po ulit, ang Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagde-trending ng mga showbiz balita. So it begins! Ngayong araw nga mga kachika ay opisyal nang naghain ng kanyang demanda si Bossing Big Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. At ang pangunahing rason nga niyan ay yung recently released na teaser trailer ng pelikulang ginawa ni Direk Daryl Yap. Tungkol nga yan sa iskandalong kinasangkutan ni Pepsi Paloma. And I assume lahat ng mga sumusubaybay dito sa usaping ito napanood na yung trailer na yan kasi napaka-controversial niyan mga chika. Sa napaka-ikling eksena, no? Inamin dyan ni Pepsi Paloma na siya ay ginahasa ni Big Soto. And to be honest, nung first time kong mapanood yan, talagang kinilabutan ako. Well mga kachika, I really expect na si Big Soto ay magsasampa ng kaso laban kay Direk Daryl Yap. Actually, nasabi ko na yan sa mga previous content ko, huge chances si Big Soto ay magre-react dito. Pero mga kachika, I think it's a bit early. Okay? Ngayon para sa akin, itong ginawa na ito ni Big Soto, parang naging pabor pa kay Daryl Yap. Kasi ang objective lang nitong hambog na direktor na to mga kachika ay i-promote yung pelikula niya eh. Isipin nyo mabuti mga kachika, yung maikling trailer na ipinakita sa atin ni Daryl Yap, lahat yon are based on facts and known by the public. Trailer, sinabi ni Pepsi na oo, minolest siya ako. Di ba mga chika, totoo namang nangyari yun? Totoong sinabi niya naman initially na siya daw ay ginahasa ni Big Soto, ni Joey De Leon, tsaka ni Richie De Horsey, but eventually binawi niya rin. Mga chika, that trailer is only meant to gather the attention of everyone. Okay? Napakaikli lang nun. It doesn't mean anything doon sa entire movie. Ngayon nga na si Big Soto pinatulan yan, mga chika, parang nangyari, tinulungan pa ni Bossing Big na i-promote ni Daryl Yap yung pelikula niya. Diba? Kumbaga, tuwang-tuwa si Daryl Yap. Alam nyo kung gaano kahambog tong direktor na ito? Sa mismong Facebook page niya mga kachika, ipinost niya pa yung picture ni Big Soto habang ito ay naghahain ng demanda laban sa kanya. Ganyan siya kayabang mga kachika. Definitely mga kachika, for me lang napaghandaan na yan ni Daryl Yap. Bago pa pumasok sa kukote niya na gawin itong pelikulang ito, na i-consult niya na yan sa iba't ibang mga abogado. Then of course mga chika, syempre naisip niya rin na si Lala Soto nga ay ang chairperson ng MTRCB. Malamang sa malamang hindi ito ipapalabas sa mga sinihan. Pero mga kachika, di ba mayroon naman siyang option to release it sa Netflix, sa mga online streaming, sa internet. Hindi na kasi saklaw yan ng MTRCB. Then if you'll notice sa Facebook page niya mga chika, lagi niya lang sinasabi ang katotohanan, lalabas ang katotohanan. Puro ganun lang mga chika. Wala naman siyang sinabi directly mga chika, di ba? Na itong si Big Soto ay totoong ginahasa si Pepsi Paloma. Wala naman siyang ganung ipinopost mga chika. So I have this strong gut feel mga chika na mayroong plot twist itong pelikulang ito. Malamang sa malamang mga chika, mayroong part dito kung saan malilinis niya pa yung pangalan ni Big Soto. Malakas ang loob niya mga kachika kasi alam niya na kapag napanood na ng publiko yung pelikula niya na yan, mapapahiya silang lahat. Lalo na yung mga taong humusga sa kanya mga chika. Yan yung naiisip ko ngayon. Kasi diba, kung titingnan niyo yung logic si Gina Alahar mga chika is well known by the TVJ. Mayroon silang good relationship. Okay, magkakaibigan yan. Do you think Mrs. Gina Alahar would accept that kind of role na iaakusa niya ang kanyang kaibigan na si Big Soto and Joey De Leon? Diba? I don't think so. Even Mon Confiado, he's a decent and well-respected actor.
mayaman din yan mga kachika, mapera si Mon Confiado. Sa tingin nyo tatanggapin niya yung role na yan tapos babayaran siya at ang kapalit titirahin niya? Kaya ngayong araw mga kachika, etong si Bossing Big nagsampa siya ng kaso laban kay Daryl Yap. It's 19 counts of libel cases. 19 mga kachika, ganyan kalaki yan. Pero ito si Daryl Yap parang nagpe-fiesta pa ngayon dahil syempre nakuha niya yung atensyon ng mga tao. Kasi from the first place, yun naman talaga ang objective niya. In all fairness din naman kay Bossing Big mga kachika, no? Syempre, hindi niya naman talaga siguro alam kung ano yung mangyayari sa pelikula. We all know mga kachika na talagang sobrang sensitive siya pagdating sa usapin kay Pepsi Paloma. Kumbaga parang si Bossing Big si Superman and then kryptonite niya si Pepsi Paloma eh. Tapos mga kachika, syempre, kino-consider niya din dyan, ano? Yung mga taong mahal niya sa buhay. Particularly yung anak niya, di ba? Anak nila ni Pauline. Syempre mga kachika, kapag napanood dito ng bata, uhusgahan kaagad nila mga chika yung mga tao o yung mga pangalang involved doon sa napanood nila. At yan yung nakikita kong malaking pagkakamali ni Daryl Yap. Okay, naglabas siya ng ganyang klaseng trailer na talagang masasabi mong direct defamation, paninirang puri. Okay, sana hinabahabaan niya mun lang nung pagkasabi ni Pepsi Paloma ng oo. Dagdag pa siya, di ba, ng mga few statements doon, kagaya ng oo, hindi ako sigurado, oo, nagsisinungaling ako, oo, hindi ko matandaan, yung mga ganun mga kachika. Kasi dito, nung sinabi niyang oo, period, parang yun na yun, may conclusion na kaagad. Kaya siya dyan ngayon tinitira ng mga tao, kaya patong-patong na yung mga haharapin niyang kaso ngayon. Pero tingnan nyo mga kachika, paano pag napanood natin yung pelikula? Dalawa kasi magiging outcome yan eh. Pwedeng oo, di ba, si Vic Soto talagang ibaon doon, talagang ibulgar doon na totoong nanggahasa siya, or mga kachika, or pwede din kasi mga chika na ibibigay ni Daryl Yap yung lesson sa atin para matutunan natin, malaman natin na mali pala from the start na inakusahan ang TVJ. Malinis pala talaga yung pangalan nila, and then yung usapin na panggagahasa, pangmumolestya niya kay Pepsi Paloma, those are just urban myths. Di pala talaga nangyari yan. Di ba mga chika? So dalawa yung magiging outcome niyan. Kaya until hindi pa natin napapanood, sana let's refrain from judging agad. Okay? Kasi syempre, there are three sides of the story. Okay? Merong mga taong nagsasabi na oo, may pangmumulestyang nangyari. Mayroon ding nagsasabi na wala talagang pangmumulestyang nangyari. And then the third one is the truth. Okay? And then malalaman lang natin yan mga kachika, maybe after watching the movie. Ngayon, syempre, paano natin makikita yan kung huhusgaan kaagad natin siya in a second clip? Kung pelikula hindi natin alam kung 1.5 hours ba yan, 2 hours, or even more. Di ba malalaman mo ba yung buong kwento ng movie sa pamamagitan lamang ng trailer na seconds? Di ba mga chika, iyan yung parang ano ko naiisip ko sa ngayon. Maybe hindi lahat kayo ay sasang-ayon sa akin, pero ako, stick muna ako sa paniniwala ko na mas okay panoorin na muna natin bago natin siya husgahan. Okay, itong ginawa na ito ni Vic Soto, he has the right. Okay, tama yan kung talagang sa tingin niya nadadamage yung reputation niya, yung legacy na binuo niya, yung fame, yung family niya, yung mga loved ones niya nasisira dahil dito sa napakaikling trailer na to. Talagang dapat niyang i-demand. Yun yung nararamdaman niya mga kachike. Kaso, ang nangyari lang kasi mga kachika, nabingwit siya ni Daryl Yap eh. Kumbaga parang parang nangingisda itong si Daryl Yap mga kachika. And then, nabingwit niya si Bossing Vic Soto. Come to think of it mga kachika, sa buong pelikula, sa dami ng eksena doon mga kachika, bakit pinili niya yung eksena kung saan mababanggit yung pangalan ni Vic Soto? Diba? Pangalan ni Vic, ni Bossing Vic, minention doon. Tapos yung pag-amin ni Pepsi Paloma na minolestya nga raw siya nito. Diba mga chika? Kasi nga ang objective niya palabasin talaga si Vic Soto para mapag-usapan. Kasi kapag si Bossing Vic, one of the most famous veteran celebrity of our time mga kachika, sigurado may libreng promotion na siya kasi sasabog at sasabog yan sa mga balita. Hence, lalong napag-usapan yung kanyang ginagawang pelikula tungkol kay Pepsi Paloma. Diba mga chika? Parang everything is going into plan. Okay, ngayon parang wala siyang kakaba-kaba, parang ang hambog-hambog niya pa sa social media, and then talagang gusto niya i-push through etong pelikulang ito. Kaya ngayon mga chika, kung titignan nyo in a bigger picture, yung pinag-uusapan ngayon ng mga tao, hindi na yung kung totoo yung nangyari kay Pepsi Paloma or hindi eh.
ang nangyayari ngayon pinag-uusapan na kung totoo ba yung sinasabi ni Direk Daryl Yap or hindi. Okay, so parang ngayon mga kachika, lahat ng tao nakabase na, nakatutok na sa kung ano nga ba yung bersyon ng story ni Direk Daryl Yap, tsaka kung yan ba ay totoo lahat. Kasi mga kachika, pag siya nagkamali dyan, panigurado sa bilangguan ng bagsak niyan. Pero I think mga kachika, it's a bit too late na rin para kay Daryl Yap na makalusot sa mga kasong isinampa sa kanya. Kasi mga kachika, ayon sa interview sa abogado ni Vic Soto, sinabi niya na kahit daw yung intensyon ni Daryl Yap sa pelikula, yung storya niya doon, lilinisin yung pangalan ni Vic Soto. Yung moment na release niya sa publiko, itong defamatory trailer na ito, it already caused damages to Vic Soto's reputation. And Daryl Yap cannot deny the fact that these damages are irreversible both to Vic Soto himself and his family. Okay? So madadamay mga kachika, hindi lang si Vic Soto pero lahat ng mga taong related, yung mga taong mahal niya sa buhay, pati yung mga kaibigan niya. Again, 19 counts of libel cases, and then wala pa dyan yung iba't ibang mga tao na posible pang magsampa ng kaso laban sa kanya. Gusto ko rin marinig ang inyong opinion dito sa usaping ito mga chika. Ilagay nyo lang inyong mga gustong sabihin dito sa comment section para mapag-usapan natin. Chika Patrol, signing out!